Hindi ko inaasahan na sa pagbabalik ko dito ay talagang makikita ko na sila ay nagsisimula na. At ito na yung baboy nilang pinagsisimulan. At sa pagbisita ko rin ngayong araw ay talagang nahabag ang aking kalooban sa kanyang mga nakakabatang kapatid. May baon ka naman pag napasok. Opa, Ay, maganda. Magkano baon mo? 10. 10 piso. Anong binibili mo nun? Tinapay. May anong inumin? Wala? Siraan naman na po ay. Sira na ang sapatos mo. O anong gamit mo lang pag napasok? Yung chinilas mo na yan? O pasira naman na. May biyak na Hindi ba nasakit yan mo dyan? Hindi pa. Sige daw, patikim daw ako. Kunan mo ako. Baka nasakit yan ko dito, ha? Parang sunog na nyog. Mahal ko po sila, Papa. Okay guys, at pupunta tayo ngayon. Ito yung kadugtong na video natin. Papunta tayo ngayon doon sa baboy nila Nanay Joanne tsaka ni Tatay Darwin, para maipakita din natin sa inyo kung ano yung sinisimula nila. At sana, ang wish ko dito, sana mapalaki nila to ng maayos, tapos magbunga ng maganda itong pinaghihirapan nila na ito, para na sa ganun hindi na ni Nanay Joanne kinakailangan na umalis dito sa lugar nila, o hindi na nga daw siya nagsama doon sa doon sa dapat nasasamahan niya papunta ng Manila para mga tulong. Hindi na siya sumama. Okay, saan na si Rans? Doon pala naiwan. Malapit lang yun dito, Nay. Okay, grabe dito, putik lang talaga, pero okay lang, bota lang kailangan nito, okay na. Huwag ka lang talaga magsapatos, kasi siyempre kawawa yung maglalaban ng sapatos mo, di ba? Kung may awa ka sa maglalaba, di ba? Oo, ito. Dito lang pala, malapit lang. Tawid ka lang pala dito sa kabila, dito na kaagad. Mabuti din natin pinasama si Divine kasi madulas. Buntis po ay baka madulas pa, delikado. Ito may mga nyug, mga bao. Nagkukupra, Nay? Pasok tayo, walang ibang daan kasi dito lang. Opya. Alright. Ito. Dito na yung mga baboy nila. Okay, check natin. Ito pala yung alaga nila. Ito, Nay, kanino po itong malaki? Kay mama po yan, inahin. Sa mama mo. Malilinisan ni Nanay. Itong dalawang. Magkano nyo naman nakuha ito, Nay? Bawat isa. Yung malaki-laki, 4,000. Yung maliit? 3,500 po yan. 3,500. 4,000 tapos 3,500. Tapos yung excess, isa nabigay natin, inilaan na nila para Sakong gawag po ang dinala. nagbili na silang 2 sakong bahog. Ito, sa gantong matyaga ka lang talaga maglinis ng kulungan nila, kung naman yung kulungan na pinagkukulungan mo, tapos talagang mapapakain mo ng tama, ilalaki naman na maayos, diba? Nay, first time nyo ba ito mag-alaga ng ganyan, o dati nag-aalaga din kayo? First time lang po. First time lang pala. Namayat yan, Nanay? Siya po na nag-tae. Buti tumaba na, no? Hinihan ko po nung ang biscuit. Parado. So, laki na nitong isa na to. Babae ito, na, di ba? Opo, inahin po yan. May Inahin? yan. Ito pong binili nyo, na, ito, inahin o ano? Ano po? Yan pong binili nyo, inahin o lalaki? Ito po babae, itong isa po lalaki. Lalaki. Parang sila na din yung kung kapag lumaki, sila na yung magbarakuhan, ganun. Pambinta po yan. Kasi di ba kapag nagpapabarako ka ng ganyan, minsan may bayad din yun, di ba? Meron yata po. Kapag tapos magpapabarako ka sa iba. mabigay po ng darado. Ang alam ko may bayad din kasi yun ay kapag ganun, it's either magbibigay ka ng 2 biik kapag nabuntis, o magbabayad ka ng cash. Paradong Grabe. Nakakatuwa din mga bayan kasi ginawa talaga nila. Sa ganito po ako natutuwa kapag
may nabibigyan po tayong ganito na pampuhunan sa tulong ng mga sponsor na tumutulong sa atin, ay ginagawa talaga nila kaya hindi ka kumbaga manghihinayang na o hindi ka mawawalan ng gana na magtulong kasi nga ginagawa nila yung mga bagay na sinasabi po natin sa kanila para mapabuti yung buhay nila. Kagaya nito. Diba? Nag-alaga sila ng ano. Kaya nga lang yung manok medyo hirap daw dito sa part na ito sa lugar nila ng pag-aalaga kasi nga daw ay marami na nag-aalaga ng ganun dito. Meron po kasing nag-alaga ng manukan po dun sa may parte ng tabadyak. Oh. Di po mabinta, kaya pinaitlog na lang po nila. Sino po na yung naglilinis dito araw-araw? Ako po pag wala si Dayan. Pag nayan po siya, minsan siya nalinis. Si Dayan din po, naglilinis din siya? Ako, minsan siya nabahog. Pag wala ng Pag paso. mga bayan. Hindi lang pang pawid, hindi lang pang nipa, hindi lang... Na po yun na siya ang mabahog. Siya babahog. Siya nagsasabi. Nasabi po yun sa akin ay siya daon mabahog. Galing. Tubig. Paano po na pag umuwi si Dayan, nagdidiretso gawa pa rin siya ng pawid na Siya po pag inaakit po ni Ate Angie magsasa. Naggagawa pa rin siya? Pag po, nung nakaraan kasi po, ilang araw din po hindi nakasasaat yung sinasamahan po ay na magaang paa. Tama ko to'y tubig to'y. Nay, anong araw po walang pasok si Dayan lang? Po, tuwing Sabado lang po tsaka Linggo. Sabado, Linggo? Opo. Kailangan makabisita ulit tayo dito mga kabayan by Saturday. Yung time na nandito si Dayan para makausap natin at para na sa ganun ay makatulong din tayo sa kanya kasi yung po kasing ginagawa niya na yan, dyan siya kumukuha ng pambaon niya sa ginagawa niyang paggagawa ng nipa para i-deliver naman dun sa bilihan talaga ng nipa ay yun yung pinapaikot niya para sa pambaon niya tapos ibinibigay pa niya siguro iba dito kala mama niya yung ibang pinagbentahan yun na sabi niya kasi dati binibigay niya pa para may panggastos. Gakit na sinanay. Ito na yung kasi natatanggal ito. Babuyan nila. At ito na yung baboy nilang pinagsisimulan. At sa tumulong, sana matuwa po kayo, sana maging masaya kayo, na nilaan nila talaga sa pagsisimulan nila at hindi kung saan lang. Kaya sana pati po kayo ay mapasaya. At sana marami pang kagaya nyo ang tumulong din sa mga kababayan natin na tulungan nyo kami. Gutom na, hindi hingi. Saan ay kumukuha ng tubig? Dito ay lapit lang pala. Diyan po sa Lapit ilog. lang ng ilog Ilog na pala to, di ko alam na ilog pala to. Ilog po yan, diyan po sila na daan sila dahil nakabangka. Dito sila dumadaan? Opo. Ay, dito pala may ilog pala dito malapit. Dito na nagsisimula yung bangka. Papalabas po doon. Palabas po dyan sa papunta ng Larap. Ito hindi ko pa kasi ito nakikita. Nay, malapit lang ba yung ilog dito, Nay, na malaki? Opo. Tanaw na dito yan? Opo, dun sa baba pa po yan. Sa baba pa? Hindi dito? Hindi po. Paglabas po niyan dagat. Okay. Gusto ko sana makita, no, para malaman natin. Kasi kapag hindi natin nakikita, hindi natin nauunawaan lalo yung sitwasyon. Pero, nga pala, may drone nga pala tayo. So, ipapakita ko sa inyo ng drone, naalala ko. Napangiti si Ransay, naalala yung drone. Sige, papakita natin, magdo-drone tayo para may pakita ko sa inyo kung gaano kalawak yung tinatawiran ni Dayan every time na papasok siya ng school. Ganito kalayo, ganito ang araw-araw na sakripisyo ni Dayan para lamang siya ay makapasok sa kanyang paaralan at para makapagtapos nang sa gayon ay matulungan ang kanyang mga magulang. Medyo maputik lang talaga dito na yan, Sino pa nagkukupra dito, Nay? Si po, Tito. Yung kapatid po ni Mama. Nagkukupra? Kaya po maputik at yung nagbaak ng nyug ay yung Nay, kayo po ba ay may lupain ba kayo dito, Nay? lang po sila, tenants lang. Tenan. Akala ko meron kayong talagang lupain na sa inyo. Wala po, taga-bantay lang, taga-kopra. Taga-bantay, taga-kupra lang, ganun lang. Pero may nagiging komisyon naman kayo. Kayo po ba ang tenant o mama nyo? Si mama ko lang po. Mama mo pala. Kala ko Sila kayo. pong magkapatid. Kala ko sila
naisip ko kasi kala ko sila, ibig sabihin may iba pang pwede mapagkunan pala ng income, pero Hindi po. hindi pala sila. Wala talaga. Kalamama po ito. Anong sabi sa'yo na nung kumukuha sa'yo? Buti hindi nagalit kasi hindi ka tumuloy. Hindi naman po, wala naman po. Anong sabi sa'yo? naman po niya? Hindi ko po, at yung barkada ko lang po ang nag-chat doon na hindi na nga daw po ako tutuloy. Wala man po akong contact doon at wala man po akong cellphone na gamit ay. Mga baboy. By Saturday mga bayan, balik tayo dito. Balikan natin si Dayan para makamusta natin din yung pag-aaral niya. Makamusta din natin yung ginagawa niya dito sa trabaho na pinagkakaabalahan niya araw-araw. Alam niyo mga bayan, sobrang kung bakit ako bumibilib sa bata na to, kung bakit kumbaga, kita nyo naman kahit naman sa YouTube natin hindi naman talaga totally nagka-views ng maganda, pero bumabalik ako dito kasi nga natutuwa ako kay Dayan sa sipag na pinapakita niya, di ba? Yung pagiging dedikasyon niya sa pag-aaral tapos sa pagsasabay ng pagtatrabaho nagagawa niya. So naniniwala ako kapag dumating yung time, sinabi ko na to dati, kapag dumating yung time na si Dayan ay makakapag buo na ng sariling pamilya, kayang-kaya niyang i-handle talaga. Kasi ngayon pa nga lang ina-handle na niya yung pamilya niya. How much more pa kaya kung sarili na niyang pamilya, diba? Okay, samahan niyo kami dito. Tingnan natin tong dinadaanan ni Dayan kapag pumapasok. Para dito, di ko alam kasi kung kaya ng drone dito ay medyo may mga puno. Pero dun sa labas, sa pinakatinatawiran, drone na ang bahala po magpakita sa inyo. Ito pala yung dinadaanan ni Dayan ng bangka, Grabing sakripisyo po, mga bayan. Ito yung ilog, diyan siya nagsisimula daw dito nag-i-start yung bangka mag-pick up siguro ng ibang pasahero dito. Papunta naman doon, palabas na ito ng dagat. Hindi ko lang alam kapag nag-high tide kung umaabot dito sa taas yung tubig na nanggagaling dito sa ilog na ito. Possible din umaakyat dito. A messenger of hope, blessed by the Most High. Here with a purpose, with every word I speak, every note I sing, I'm spreading love, bringing healing to the world. Diba? Ito mga kapatid ba ito ni Dayan? Kapatid ba kayo ni Dayan? Sinong kapatid sa inyo ni Dayan? Ikaw? Ikaw, hindi ka naman tumatawid dito sa ilog. Pag pumapasok, ibang school mo, iba? Saan ang school mo? Doon sa may sintro po. Lakad lang? May baon ka naman pag napasok. Opo. Ay, maganda. Magkano baon mo? 10. 10 piso. Anong binibili mo nun? Tinapay. May anong inumin? Wala? Kawawa naman, walang inumin, tinapay lang daw. Bakit ganyan ba't ganyan ang ginagawa mo, tsinelas? Putik ay. Maputi. Ayaw mo mabasa ang tsinelas mo? Ayaw mo putikan? Kaya ganyan ang ginagamit ninyo? Mag-ingat ka ha. Baka madulas ka. May tatanong ako sa'yo, mahal mo si Ate Dayan? Mahal mo? Si mama at papa mo? Opo. Mahal mo sila? Sabihin mo, mahal mo. Mahal ko po sila papa. Ganun nyo. Paglaki mo, tulungan mo sila ha. Huwag ka muna mag-asawa ha. Para yung focus nandun pa sa pamilya makabawi, di ba? Kasi kapag may pamilya na, medyo limited na kasi yun. Andito yung isang kapatid. Ikaw yung kapatid ni Dian, di ba? Kagaling mo lang sa school? Ay, ikaw lakad ka lang din? Sipagan mo pag-aaral nyo ha. Ikaw may baon ka naman. Opo. Sino nagbibigay baon mo? Mama po. Okay. Yan nyo. Ano ba ang natin? Kompleto ka ba ng uniform mo? May sapatos kang ginagamit? Wala? Siraan naman na po ay. Sira na ang sapatos mo? O anong gamit mo lang pag napasok? Yung tsinelas mo na yan? O pasira naman na. May biyak na Buti, siguro nahuhugot na yan. Hindi pa naman. Pero gusto mo magkaroon sapatos? Bigyan mo sa akin sukat ng paa mo, bibilang kita. Ha?
Bigay mo sa akin ngayon, ha? Mag-ano ka? May papel ka ba doon? Tapos, ballpen? O sukatin mo ang paa mo, ha? Bigay mo sa akin, naantayin ko, ha? Ikaw tong kapatid mo, may sapatos bang ginagamit? Hawang ko po dyan. May sapatos kang ginagamit? Wala pa. Anong gamit mo lang? Ang tinin. Tsinelas. O, ganito gagawin nyo kapag may sapatos na kayo, ha? Dito, palabas, medyo maputik pa, magtsinelas kayo. Tapos dala kayong plastic. Pag nandun na kayo sa sementado, magsapatos na kayo. Okay ba yon? Para naman kapag papasok kayo, ang mga kaklase bumuha nakasapatos sa katsinelas. Nakasinilas rin po. Walang nakasapatos sa inyo? Kaya pala okay lang nakatsinelas. Pero ikaw, tatanungin kita, siyempre baka gusto mo rin ma-experience. Gusto mo ba magsapatos? Para komportable, tsaka iwas injury. Sige, bibilang ko kayo. Kayong dalawa punta kayo din sa inyo, tapos magsukat kayo ng paa ninyo. Ibigay nyo sa akin ang sukat, ha? O kaya kahit ano na lang, kahit na kung meron kayo dyang ano bang pwedeng ipang sukat, kagaya ng maliit na kahoy, sukatin nyo yung paa nyo, yung haba, tapos bigay nyo sa amin. Pero mas mainam kung nakadrawing sa papel. Ano? Yung paa mo mismo, ha? Pupunta kayo ng kapatid mo doon sa inyo. Sama ka kay ate. Sama ka, dalat, bibilang ko kayo. Mga bag, kumusta ang bag nyo? Okay lang naman po. Nagagamit pa naman. Wawa po itong mga bata na ito kasi syempre gusto rin nila ma-experience yan. Sige, uwi kayo, uwi. At magsukat ng paa ko, kunin, ibigay nyo sa akin, ha? Ang mga bata pala dito talagang naka-tsinelas lang kapag pumapasok kasi nga sobrang putik ng daan. Kaya ganyan lang. Pero naawa lang din ako kasi ganyan din naman ako nung bata ako. Kumbaga pag sira na yung sapatos ko, naghahangad din naman ako ng bagong sapatos para mas lalo kang ganahan sa pagpasok mo sa eskwela. So gusto ko maranasan din ng mga bata na ganito na hindi na rin nila na-experience dahil sa kakulangan sa budget. Diba? So si Dayan, hindi ko alam. Tatanungin din pala natin si nanay. Nay, kamusta po ang mga gamit ni Dayan pag napasok sa school? Ano naman po, okay naman po. Marami man po siyang gamit. Nung bago po magpasok ka, nagparapapawid siya. Tapos nag-ipon po siya. Pagkakaipon po niya, na-order po siya sa Shopee. Ng gamit niya. Pero sariling sikap yun ni Dayan. Ano, Nay? So, bag niya, siya din ang Oh. tapos sapatos niya. Sariling provide, hindi na niya inaasa pa sa magulang. Ang galing talaga ni Dayan. Lalo akong bumibili sa bata po na to. Niya, iniipon niya. Tapos pag nakaipon po siya, ma-order siya sa Shopee. Kasi mas mura po sa Shopee daw. Galing mga bayan. So, ibig sabihin na sa gamit okay pa naman. Okay pa naman po ang gamit niya. Okay, ito na lang po mga anak niyong maliliit, bibilhan namin, ha? Kasi wala na pala silang sapatos. Ano, Nay? Ano po yan nilalagay niyong yan, Nay? Gasolina. Bitrasin din po. Bitrasin din, nilalagay sa tubig. Parang vitamins nila, ano, Nay? Tapos nung nakaraan po, ang Broxotil, gamot sa pagtatai. Kasi yung isa po naglambot ang tai. Mamamayat kasi sila kapag nagdire-diretso yung ganun, ano, Nay? Kaya po pinabilang po kay Dayan ng gamot sa pagtatai. Gamot. Okay. Sige po, at yung mga anak lang naman daw pala ni nanay na maliliit ang kailangan din ng gamit. Kasi gusto daw po kasi nila na yung magsapatos pagpapasok. Opo, pero pag maulan po, hindi ko sila pinagsasapatos at maputik po ay. Pwede naman nakatsinilas dito tapos dala silang plastic. Tapos palit na lang sila sa school. Ano na Siya po. Para ano din, yung ganun kasi maganda din kapag ng sapatos kasi iwas injury nga yan sa bata. Sige po, Nay, kukunin ko yung sukat ng mga anak nyo, ha? Pupunta na muna kami dito, Nay, ha? Sige po. Sige po. Hindi pwedeng iwanan po naano ng manok. Hindi pwedeng iwan. Okay po. Sige, Nay. Salamat, Nay, ha? Sa pagpapakita sa amin. Okay. Na kaya ko na Marcos? Ha? Ano po yun? Nakuha. Awit na po kaya? Hindi pa po. Mamaya pa po. Bakit nandiyan ka? Nagkakain ka ng ganyan? Huwag ka magkain yan. Baka magsakit ang tiyan mo. Yan ko kinakain. Sige daw, paano? Kainin mo nga. Hindi ba nasakit tiyan mo dyan? Hindi pa. Sige daw, patikim daw ako. Kunan mo ako. Baka nasakit tiyan ko dito, ha? Parang sunog na nyog. Ha?
Huwag ka na niya magkain. Nag-uwi ka sa inyo at magkain ka doon ng kanin. Lakad na. Ay, anak mo pa ba ito, Nay? Anak mo pa ito? Ah, anak pa pala ito. Na, hindi ko matandaan ang mga mukha ng anak ni nanay eh. Uwi ka doon, doon ka magkain sa inyo. May niluto palang gulay doon. Kakain ng bata ng ano kasi. Ganito. Masarap naman kaso parang sinog na ano, na nyug. Punta na tayo doon. Makakuha na natin yung anak, nabilhan na natin yung mga bata. Para pagbalik natin dito, dala na natin. Korang, sa mo? Busog pa? Sarap. Pag ganito kasi pag di mo experience yung mga dinadanas ng ibang tao na kumbaga, kagaya niyan sila. Kapag nagugutom siguro itong mga bata kumakain ng ganito, di mo mauunawaan yung ginagawa nila o yung sitwasyon nila kung hindi mo gagawin kung ano rin ginagawa nila. Di ba? Okay, kunin lang natin suka tapos ano na rin tayo, go na rin tayo pabalik. Pumunta lang tayo dito kasi nga gusto ko rin may pakita sa tumulong na napunta sa mabuti yung ano, yung binigay niya. Diba? Yung tulong niya napunta sa maayos, hindi sa kung saan lang kasi nakakaano naman sa mga tumutulong na hindi man lang nagkaroon ng update kung ano nangyari sa tinulong nila, di ba? Kaya kailangan din natin namang pagsikapan o trabahuhin naman na maibigay yun ng update din kung ano nangyari. Okay, tapos may mga nalaman pa tayo dito ngayon, pupunta natin kung ano yung kakulangan pa sa kanila. Okay, so palabas na tayo, nakuha ko na yung sukat ng mga bata dito na. At nakita ko talaga yung kagustuhan nila na ma-experience din yung mga ganung bagay kasi sila pala ay matagal nang sira ang sapatos at matagal nang nakatsinelas lang at yung tsinelas sila halos pudpud na rin. So sa nakikita ko dito may mga pangangailangan din sila na kagaya ng damit ng mga kapatid niya na hindi pa nag-aaral kasi sa nakikita ko talagang ano na rin, lumang-luma na rin yung mga ginagamit nila, diba? So salamat ulit, nagpapasalamat ulit ako sa tumulong dito sa kanila, sa pangsimula nila. Sa Diyos na lang po ang bahala sa inyo na magbalik ng kabutihan po ninyo, no? At sa lahat ng gusto pong mag-abot ng donation para kay Dayan, kita nyo naman kung gaano ka-deserving matulungan ng pamilya na to, kung gaano sila ka-desidido mapaayos ang buhay. Mag-message lang kayo sa Marcos TV channel na page natin at mag-ingat kayo sa scammer ng Marcos TV channel. Wala pong space ang ating Marcos TV channel. O pwede din kayo mag-message sa Marcos TV, yung isa nating page, o kay Commander, o kay Elmo Vlog. O, pwede po kayo mag-message kay Rans TV, pwede rin. So supportan nyo na lang team namin, Rans TV, panoorin yung mga video niya, ilalagay ko yung mga channel nila sa umpisa ng video na to. Balikan nyo na lang kung di nyo nakita. Ayun, tsaka kay Commander, supportan nyo po kami. God bless po, ingat kayo. Sa aming pagbabalik, abangan ninyo ang ating mga sorpresa para sa mga batang ito.